isuko mo lahat ng melon. Mag-ingat ka. Kakasasa ko lang ng kutsilyong ito. Kuya, hindi ka ba makikisama? Anong ginagawa mo rito? Sabi ni na mama at papa, nagtitinda ka raw dito. Dumaan lang para tumingin. Hoy, kuya, manugang ka na ng mayamang pamilya ngayon. Hindi bagay sa'yo ang magtinda ng melon sa kalsada. Wala akong pakialam kung pagtatawanan ako ng iba. Pero ikaw rin? Tinatawanan mo ako? Bakit kita tatawanan? Nandito ako para tulungan kang magtinda. Kuya, bagay ba sa akin ang suot ko? Ngayon, ako mismo ang tutulong sa'yo para magbenta ng melon. Mabebenta natin lahat to at makakauwi ng maaga sigurado. Mga taga-city inspector ba yan? Malamang yung mga gago mula sa Lone Wolf Gang. Buisit! Sino kaya ang mapapahamak ngayon? Ay naku, kuya, totoong mga magnanakaw na ang nandito. Bata, hinog na ba ang mga melon na to? Hinog na yan. Talaga. Sinabi sa akin ng mga tauhan ko, noong huling bumili sila sa'yo, hilaw raw ang nakuha nilang melon. Ngayon, ako mismo ang susuri. Mga bata, matamis ba ang mga melon na to? Maasim. Maasim? Bakit mo kinain? Itapon nyo lahat yan. Ipagkakapuri kita. Nandoon ka pa rin, nakaupo? Magaling kang magpanggap. Para bang wala kang pakialam kahit gumuho ang bundok, ganun nga. Nagdala ka ng napakaraming tao para tumangkilik sa negosyo ko. Bakit ako matatakot? 6 na melon lahat. tig-15 libra ang bigat ng bawat isa. 90 libra lahat. I-round off natin sa 100. Mag-iwan ka ng 200 piso. Tapos linisin nyo ang kalat na to. At pwede na kayong umalis. Magbabayad daw ako, at nag-round off pa, at gusto pa kayong maglinis? Anong gagawin natin dito? Bugbugin natin siya. 200 ang gusto mo sa akin. Ako, 2 milyon ang gusto ko sa'yo. Gusto mong maglinis ng lupa ang mga tauhan ko? Ako, gusto kong lahat ng nabasag na melon sa lupa, ay dilaan mo para malinis ang sahig. May problema ka ba dyan? Walang nakakapang-inis sa akin ng walang bayad. At walang nakakasingil sa akin ng protection money. Talaga. Ako ang magiging una ngayon. Tuwing sinusubukan kong mamuhay ng tahimik, may mga tangang naghahanap ng kamatayan. Hindi ba mas mabuti na mabuhay ka na lang? Anong sinabi mo? Ang perang gusto ko? Walang kulang kahit piso. Ang mga bagay na gusto kong gawin nyo, walang diskwento kahit kaunti. Ano ba ang ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Hulihin siya. Ang sino mang makapatay sa kanya ay tatanggap ng $1 milyong mula sa akin. Sino ang nag-utos sa iyo? Paumanhin po, ginoong mo. Walang kakayahan ang iyong tauhan. Ayaw ko sa mga taong walang kakayahan. Ang mga salitang paumanhin, ipunin mo na lang sa susunod mong buhay. Kumusta, mahal kong bayaw? Ikaw si Gui? Sinabi sa akin ng kapatid mo na sumali ka sa hukbo. Ang mga dalubhasa sa mundo ay nahahati sa 4 na antas. Langit, lupa, mistiko, at dilaw. Ang antas dilaw ay nagpapalakas ng katawan. Ang antas mistiko ay nagpapalakas ng ki. Ang iyong likas na, hindi nakikitang enerhiya ng espada, ay kayang pumatay mula sa 12 ng metro ang layo. Iyan ang rurok ng antas mistiko. Kaya pala nagawa mong makuha ang puso ng kapatid ko. Ikaw ang nag-ayos ng mga lalaking ito? Paano kung ako nga? Paano kung hindi? Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ang mga dragon at ahas? Ang mga tigre at aso, hindi magkasamang tumatakbo. Ito ay walang hanggang katotohanan. Ikaw, isang hamak na karaniwang tao, ay naglakas loob na pakasalan ng kapatid ko, isang maharlikang babae mula sa isang pangunahing pamilya. Lucien, sumobra ka na. Ang pinakamataas sa 3 ranggo sa mga karaniwang tao.
Bumagsak ang dinastiyang Jin 1,000 taon na ang nakalipas. Ngunit ang isip mo ay puno pa rin ng mga labi ng feudalismo. Ang mga tao ay nahahati sa mataas at mababa, marangal at hamak. Sa 3, 6, 9 na antas. Aminin man ninyong mga mababang uri ng mga karaniwang tao o hindi, iyan ang katotohanan. Bukod pa riyan, ang sistemang 9 na ranggo ay malapit nang maibalik sa dakilang siya. At ang aking pamilyang Mu ay itinalaga bilang isang pamilya sa pinakamataas na 3 ranggo ni ang kanyang kamahalan, ang bagong emperatrice. Paano malalaman ng isang hamak na karaniwang tao tulad mo? Narito ka ba para magsalita ng kalokohang ito sa akin? Galit ka dahil may kasalanan ka. Alam mong nagsasabi ako ng totoo. Ang isang hamak na karaniwang tao tulad mo ay hindi karapat-dapat sa aking kapatid na babae, isang marangal na dalaga mula sa isang dakilang pamilya. Naging ganito ka, at ako, bilang iyong bayaw, ay may pananagutan sa hindi pagdidisiplina sa iyo ng maayos. May pananagutan din ako. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa iyong mga nakatatanda. Naghahanap ka ng kamatayan, karaniwang tao. Likas na Ganchi. Isa kang dalubhasa sa antas ng lupa. Ano man ang ranggo mo, sapat na iyon para disiplinahin ka. Oh, talaga? Masyado kang maagang nagdiriwang. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Hindi ba't mataas ang kasanayan mo? Hindi ba't wala kang takot? Halika, magpanggap kang kalmado para sa akin. Palakas sa balon. Dahil sa paggalang sa iyong kapatid na babae, binigyan kita ng isang pagkakataon. Huwag mong sirain ito para sa iyong sarili. Ha, isang napakalaking katatawanan. Binigyan ako ng pagkakataon? Tingnan natin kung ang iyong likas na gangki ay makatiis sa isang ulan ng bala. Handa na! Ate, Ginoong Ye, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Gui, pumait at pumayat ka. Marami ka sigurong pinagdaanan sa hukbo nitong mga nakaraang taon. Wala yun kumpara sa'yo. Ate, ikay isang maharlikang dalaga mula sa kilalang angkan. Ang pakikipag-isang dibdib sa isang karaniwang tao ang tunay na paghihirap. Huwag mong sabihin ang bayaw ko ng ganoon. Mabuti naman siyang mag-alaga sa akin. Kung may pagkakataon siyang mag-alaga sa iyo ng mabuti, iyon ay biyayang pinaghirapan niya sa 10 buhay. Kung babalik tayo ng ilang daang taon, ang isang karaniwang tao na katulad niya ay hindi lang ipagbabawal na pakasalan ka. Kahit na masyado siyang tumingin sa iyo ng isang beses, bubunutin ang kanyang mga mata bilang babala sa iba. Sige na, Guiyi. Magulo ang lugar na ito. Hindi ito lugar para sa mga maharlikang lahi na katulad natin na manatili. Mamaya, samahan mo ako sa mansyon para uminom. Tama si Ginoong Ye. Ang mga maharlikang lahi na katulad natin ay dapat nag-e-enjoy sa mga pagtitipon ng tula. Ang mga karaniwang tao lang ang magtatrabaho sa ganoong karumal-dumal na lugar. Fuyao? Ikaw? Kayo na munang umuwi. May sasabihin ako kay Lucien. Si. Ang mga lumalampas sa kanilang hangganan ay haharap sa parusa. Ate, Nandito ka rin pala, Sian. Xiang, umuwi ka muna. Kailangan kong makausap ang hipag mo. ate, uuwi na po ako. Dalawin niyo po kami ng kuya ko kapag may oras kayo. Kahit gaano kahirap ang pamilyang mo, kaya pa rin naming pakainin ka. Bakit kailangan mong gawin ang ganyang hamak na trabaho? Ang mga ninuno ng Mu ay dating naghahabi ng tsinelas para mabuhay. Hindi hanggang sa mahigit 20 taon na ang nakalipas, sa tulong ni Lin Kie, tayo ay naging isang marangal na pamilya. Para lang mabuhay, walang trabahong mataas o mababa. Ang nakaraan ng pamilyang mo, mas alam ko yan kaysa sa iyo. Nagbago na ang panahon. Si Emperatrice Ye Zhao ang umakyat sa trono. Itinatag niyang muli ang sistemang 9 rank. At personal niyang itinalaga ang pamilyang Mu bilang isang top tier na marangal na angkan. Dapat panatilihin ang dignidad ng isang marangal na pamilya. Si Emperatrice Ye Zhao, nagpalit ng pangalan.
Araw at buwan ang namumuno sa kalangitan. Natatakot lang ako na parang manok na tumitilaok sa madaling araw. At sa huli, walang mangyayari sa lahat ng ito. Masasabi mo sa akin ang mga bagay na ito. Ngunit kung kumalat ang balita, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Ye, Zhao. Sa isang araw, hindi maiiwasan ang tunggalian namin. Sige, hindi ako nanatili para makinig sa pagmamayabang mo. Matapang ang ugali ni Guyi. Baka mahirapan ka sa kanya. Bayaw mo siya. Sana ikaw ang unang magpakumbaba. Sinabihan mo na ba ang kapatid mo na magpakita ng respeto sa kanyang bayaw? Pare, ang asawa mo ay parang diwata ang ganda. Ang asawa mo ay parang diwata ang ganda. Ano naman kung ganon? Hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Pagkatapos ng seremonya ng pagsunod sa araw, ang kapatid kong babae ay personal na darating sa Jiangzhou at magtatatag dito ng ranking ng langit, lupa at tao upang hamunin ang mga nangungunang maestro sa buong mundo. Nais kong pakasalan si Fuyao sa okasyon ng malaking seremonyang ito. Sa panahong iyon, ayaw kong makakita ng kahit anong mga elemento na nagdudulot ng kaguluhan. Huwag kang mag-alala. Ang karaniwang taong iyon na naglakas loob na dungisan ang dalagang Maharlika ay malapit nang mawala. Ang lahi ng aming matriarka ay hindi dapat madungisan. Nanay, tatay. Kuya, tulungan mo ako. Sino ang gumawa nito? Kahit sino ka man, lumabas ka! Ito ang palad ni Buddha. Saan ka ba pupunta? Dito ka lang! Sabihin mo kung sino ang nasa likod nito. 20 taon na ang nakalipas, biglang namatay si Lin Qiye. Matagal nang nawala ang palad ni Buddha. Sino ka? Paano mo nalaman ang palad ni Buddha? Linisin mo ang isip mo. Ako ang nagtatanong ngayon. Umakyat sa trono ang Emperatris na si Ye Zhao. Ang mga maharlikang pamilya ang kumokontrol sa mundo. Ikaw at ako ay mga langgam lamang. Kahit anong pagpupunyagi natin. Sa ilalim ng agos ng tadhana. Ang isang martial artist ay dapat magsikap ng walang pagod. Mas gugustuhin naming maging basag na jade kaysa buong tile. Hindi lang ang Emperatris at ang mga maharlikang pamilya. Kahit pa ang mga Diyos ay bumaba mula sa langit, lalaban muna kami. Saka mag-uusap. Sayang lang ang lahat ng pagsasanay mo sa martial arts. Mas gugustuhin pang maging basag na jade. Kaysa matakot na maging buong tile. Kay gandang sentimiento, mas gugustuhin pang maging basag na jade. Kaysa matakot na maging buong tile. Mula sa kabilang buhay, ako'y magmamasid. Upang makita kung paano kalalaban sa mga maharlikang pamilya. Ha ha ha, ang mamamatay tao ay si Mobihi ng pamilyang mo. Sa ngayon, naghihintay siya sa akin sa Langya Water Village para magulat. Mugui. Pinatay na ang mga ampon na magulang ni Lu Chen. Ang kapatid niyang babae, si Lu Qianqian, ay dinala na sa estate ng pamilya Ye ayon sa utos ni Ginoong Ye. Naiwan ang Shadow sa tahanan ng mga Lu, lihim na minamanmanan ang mga galaw ni Lu Chen. Sa aking pagbibilang, dapat ay nakabalik na ngayon ang Shadow. Sino ang may lakas ng loob na maging ganito ka-bold? Ikaw na hamak na magsasaka ay nakahanap pa rin ng lugar na ito. Mukhang ang asong utusang iyon, si Shadow, ay nagtaksil sa iyo. Ipadala ang utos. Patayin ang buong pamilya niya. Gaya ng utos mo, Ginoo. Ang aking mga ampon na magulang ay mahigit 60 taon na. Sila ay matapat, simpleng mga tao sa buong buhay nila. Hindi sila kailanman nakasakit ng kahit sino. Hindi kailanman gumawa ng kahit isang maling bagay. Bakit mo kailangan silang patayin? Bakit? Sinabi ko sa iyo, isang magsasakang nangahas na umabot ng higit sa iyong estado ay dapat magbayad ng halaga. Dahil sa respeto kay Fuyao, ayoko sanang bumaba sa iyong antas. Pero ngayon,
Ikaw mismo ang nagdala nito sa sarili mo. Tumahimik ka. Paano mo nangahas isang maruming magsasaka na banggitin ang pangalan ng kapatid kong babae? Imposible! Ang Overlord Spear, kahit na isang Earth rank na eksperto, ay mahihirapang galawin ito. Imposible! Paano mo nangahas saktan ng Ginoo? Atake, kayong lahat. Hindi ito maaaring mangyari! Buddha's palm, unang anyo. Buddha's light emerges. Linbo. Anong sinabi mo? Binata. Ginamit niya ang Buddha's palm, ang unang galaw, ang first light of Buddha. Imposible. Ang Buddha's palm ay eksklusibong kasanayan ng aming tagapagligtas na pamilya mo. Ang natatanging teknik ni Lin Kie. Paano ito malalaman ng isang hamak na alipin? Noon, ang dating amo ay may koneksyon kay Lord Kie, ang aming tagapagligtas. Kaya naituro sa kanya ang galaw na ito, ang first light of Buddha. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Talagang walang pagkakamali. Hindi ito ipinasa sa akin ng aking ama. Kundi sa iyo, isang hamak na karaniwang tao, Buisit. Buisit. ang aking martial arts ay walang kinalaman kay Mukan Tian. Magsalita ka. Nasaan si Kian Kian? Gusto mong malaman? Nasa isang cobbling lugar siya. Maraming lalaki ang kasama niya. Lahat ay nasa kaligayahan. Kung magkaroon man ng kahit maliit na aksidente si Kian Kian, gagutay-gutayin kita! Hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, hindi mo na mahahanap si Lu Chen Chen. Hindi ka rin patatawarin ng aking kapatid na babae. Sino? Hindi mo siya mahahanap. Binibining Ginoo. Tapos na po. Lahat ng naroroon, maliban kay Lu Chen, ay naalis na. Ang na-edit na footage ay naipadala na rin kay Miss Fuyao. Kahit na may 1,000 bibig si Lu Chen, hindi niya ito mabibigyang katwiran. Isang langgam lang. Kahit na mas malakas ng kaunti, langgam pa rin. Ipasa ang utos. Lahat ng malalaking pahayagan at istasyon ng TV ay dapat magtuon sa pag-uulat ng insidente kung saan ang live-in na manugang ng pamilyang Mu. Gusto ko siyang maging kilalang-kilala sa buong Daxia na walang matitirang pagtataguan. Binibining Ginoo, may isa pang bagay. Iniulat ng mga nakatatanda sa misyon na napakataas ng martial arts nitong si Lu Chen. Pinapayuhan kanilang mag-ingat ng husto. Huwag kang mag-alala. Sa ilang araw, magtitipon ang mga nangungunang master ng mundo sa aming pamilyang Ye. Darating din ng personal ang aking kapatid na babae. Pagdating ng panahong iyon, kung maglakas loob siyang sumipot si Lu Chen, ang pamilyang Ye ang magiging libingan niya. Sabi ko sa'yo, ang Lu na yon ay wala namang iba, kundi isang gahaman, walang utang na loob na aso. Ang matigas ang ulo mong ama, ayaw makinig, hindi lang niya ikinahila pababa. Pinatay pa niya si Yigui. Ang walang utang na loob na sukab na yon ay dapat mamatay ng 1,000 beses. Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na lulutasin ko ito hanggang sa dulo. Kung talagang gawa ni Lu Chen ito, Ano pang kailangang imbestigahan? Malinaw na lahat sa surveillance footage. Sabihin ko sa'yo, Mu Fuyao, kung ipagtatanggol mo pa ang walang utang na loob na sukab na yon, puputulin ko ang ating ugnayang ina at anak. Ginang. Binibini. Nasa tarangkahan po ang binata at humihiling ng pagkikita. Ang walang utang na loob na sukab na yon ay may lakas pa ng loob na pumunta? Mga guwardiya, bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Hayaan mo siyang sumama kay Yigui. Tiawang, pakiusap, magpakahinahon po. Gumawa ng napakasamang gawaing ito si Lu Chen, pero may lakas pa siya ng loob na pumunta rito at mang-udyok sa atin. Bakit hindi natin tingnan kung ano talaga ang gusto niyang gawin? Papasukin mo siya. Opo.
Lu Chen, walang utang na loob. Sabihin mo, anong ginawa ng pamilya kong Mu para magkasala sa'yo? Para kang kalye, isang pulubi. Kami ang nag-ampon sa'yo, nagpakain, nagpainom, at ipinakasal pa sa'yo si Fuyao. Paano mo nagawang patayin si Guiyi? Gago ka. Hindi ko pinatay si Muguyi. Kung hindi ikaw, sino? Duwag ka. Ngayon, pagsasamahin kita kay Guiyi sa kamatayan. Wang Yueme. Ngayon, ang huling pagkakataong pagtitiisan kita. Nakikita mo ba? Mukhang tiyan, tandang-tanda ka. Nakikita mo ba yan mula sa langit? Ang kinuha mo sa basurahan, anong klaseng basura yan? Lu Chen, ang kapal ng mukha mong magsalita sa nanay ko ng ganyan? Wala akong utang sa pamilya mong Mu, lalo na kay Wang Yueme. Sa halip, ang pamilya ninyong Mu ang may utang sa akin. Kung wala ako, ang pamilyang Mu ay matagal nang nawala sa mundo, mahigit 20 taon na ang nakalipas, walang natirang buhay. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, ang ating tagapagligtas, si Lin Qiye, ang nagligtas sa buong angkan nating Mu. Anong kinalaman yan sa'yo, Lu Chen? Anong karapatan mo para magsalita ng ganyang kabalbalan dito? Kuya Lu, bata ka palang mahigit 20 taon na ang nakalipas, di ba? Paano mo nailigtas ang pamilyang mo? Ang usapin ko sa pamilyang Mu ay wala kang pakialam. Kung sinasabi mong ako ang pumatay kay Muguyi, ipakita mo ang ebidensya. Gusto mo ng ebidensya? Ibibigay ko sa'yo. Malinaw na nakuha ng lahat ng camera. Tingnan natin kung paano mo to lulusutan. Sino ang nagbigay sa'yo ng recording? Hindi mahalaga kung sino ang nagbigay. Ang mahalaga ay ito, Kuya Lu. Sa harap ng ganitong hindi matatanggihang ebidensya, Ano ang masasabi mo? Ngayon naiintindihan ko na. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng recording, di ba? ano kung ako? Ikaw ang mastermind ng lahat. Ang pagpatay ni Muguyi sa aking mga ampon na magulang, ikaw ang nag-udyok niyan. Ang mga assassin na humikayat sa akin sa Langya Waterside, ikaw ang nag-ayos niyan. Ang eksperto sa throwing knife na pumatay kay Muguyi, tao mo rin yon. Ikaw, Yefang, ang nagplano ng buong to. Kahanga-hanga ang deduksyon mo, Lu, pero hindi ito masyadong matalino. Nasaan ang ebidensya? Hindi ko kailangan ng ebidensya para arestuhin ang isang tao. At tiyak na hindi ko ito kailangan para pumatay. Lu Chen, hindi ko inakala kailanman na ikaw ay ganitong klaseng tao. Kahit pagkatapos kong mapanood ang footage. At kahit ngayon lang, may hawak pa rin akong kaunting pag-asa. Umaasa na ito lahat ay isang malaking pagkakamali lang. Umaasa na makakapagbigay ka sa akin ng makatwirang paliwanag. Pero sobrang nabigo mo ako. Matagal na kitang sinabihan. Ang walang utang na loob na yan ay hindi mapapalambot. Ayaw mo lang makinig. Hindi natin siya pwedeng payagang umalis ngayon. Dapat natin siyang durugin. Ito ang token na ibinigay mo sa akin noong ikinasal tayo. Ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo. Mula sa sandaling ito, hindi ka na ang aking asawa. Ikaw na ang aking mortal na kaaway. Bawat aksyon ay may kahihinatnan. Lahat ay itinakda ng tadhana. 20 taon na ang nakalipas. Ipinagtanggol ko ang pamilyang Mu mula sa pagkalipol. 20 taon ang lumipas. Ako'y humingi ng kanlungan sa pamilyang Mu upang makaligtas sa isang nakamamatay na sakuna. Mula ngayon, naputol na ang aking ugnayan sa pamilyang Mu. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Ang kapal ng mukha. 20 taon na ang nakalipas. Ang nagtanggol sa aming pamilyang Mu ay ang numero 1 sa mundo, si Lin Qiye. Ano ang kinalaman yan sa iyo, Lu Chen? Ang utang mo sa pamilyang Mu, hindi mo mababayaran kahit sa 1,000 buhay. Kapag dumating ang tamang panahon, malilinaw ang lahat. Nasaan si Lu Qianqian? Isuka mo siya, sino si Lu Qianqian? Ginoong Lu, mali ang tinatanungan mo. Nagpapanggap kang tanga, ay hindi magiging epektibo sa akin. Mayroon kang 3 segundo para isuko si Lu Qianqian o papatayin ko. Gusto mo akong patayin? Tingnan natin kung kaya mo. Ang mga ito ay 4 na ordinaryong katulong mula sa aking pamilyang Ye. Talunin mo sila.
Saka ka magyabang. Ito ang 4 na babaeng mandirigma ng plum, orchid, chrysanthemum, at bamboo. Narinig kong sila ay mga Pixuan rank masters. Kapag sabay-sabay silang lumaban, kahit isang ordinaryong D-rank master ay mahihirapan. Mukhang tapos na ang lalaking iyon mula sa pamilyang mo. Kung gusto mong patayin ang binata, kailangan mong patunayang karapat-dapat ka. Bakit hindi ko mahugot ang espadang ito? Ano pang hinihintay mo? Ginoo, ako? Parang hindi ko makontrol ang aking espada. Papatayin kita. Kahit na 4 lang ang katulong mo. Kahit na napapaligiran ka ng hukbo. Mag-isa ka pa rin. Huwag mo akong patayin, Ginoo. Magagawa mong patayin ako? Tiya na mamamatay si Lu Qianqian? Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya o papatayin kita. Fuyao, ano pang hinihintay mo? Itong walang utang na loob, ang pumatay sa kapatid mo. Patayin mo siya ngayon. Fuyao, gawin mo! Hindi ako. 15 taon na ang nakalipas. Tayo ay pinag-isa ng espada. Ngayon, tayo ay maghihiwalay dahil dito. Bawat sanhi ay may bunga. Lahat ay kapalaran. Ye Fang, isipin mo na ang iyong ulo ay nakakabit pa sa iyong leeg sa ngayon. Ingatan mong mabuti si Lu Qianqian. Sa loob ng 3 araw, pupunta ako sa pamilya Ye para kunin siya. Kung kahit isang buhok sa ulo ni Lu Qianqian ay masaktan, wawasakin ko ang buong pamilya Ye bilang ganti. Ye Fang, talaga bang nasa iyo si Lu Qianqian? Siya ay gumagawa lamang ng maling paratang. Fuyao, huwag mo siyang paniwalaan. Ang walang utang na loob na iyon, itinago niya ang kanyang mga kasanayan sa martial arts nang siya ay magpakasal sa aming pamilya mo. Tiyak na may masamang hangarin siya. Ginoong Ye, kailangan mong mag-ingat sa loob ng 3 araw. Huwag kang mag-alala, Your Highness. Walang sino man sa mundong ito ang makakawasak sa buong pamilya Ye. Bukod pa rito, sa loob ng 3 araw, ang aking kapatid na babae ay uuwi rin para gisingin ang kanyang kamag-anak. Tingnan natin kung anong mga alon ang kanyang magagawa sa ilalim ng banal na kapangyarihan ng kanyang kamahalan. Ano iyon, Ye Zhao? Ye Zhao, may nagsasabing gusto nilang wakasan ang buong pamilya Ye. Ako ay hindi karapat-dapat, Ye Zhao. Nakikiusap ako sa iyong hatol. Napaka-interesante. Sa loob ng 3 araw, ako ay muling magtatatag ng langit, lupa, at banal na ranggo sa estate ng pamilya Ye. Ang pinakadakilang mga master sa mundo ay magtitipon doon, naghihintay sa aking utos. Gusto kong makita kung anong uri ng master ang makakalaban sa buong mundo ng mag-isa. Magaling! Sa iyong pamamahala, Ye Zhao, ako ay makakapagpahinga ng maayos. Ye Fang, tandaan mo ito. Mula ngayon, tatawagin mo akong Your Majesty. Your Majesty. Pakita ka! Tumigil ka. Anong pakay mo? Sino ka? Bakit hindi kita kilala? Sa galing mong mag-martial arts. Kung ang susunod mong sasabihin ay walang kabuluhan pa rin. Hindi ka na muling makakapagsalita. Huwag kang matakot. Narito ako para magbigay ng imbitasyon. Imbitasyon? Anong imbitasyon? Bukas, ang binata at si mismo Fuyao ay magkakaroon ng seremonya ng enggamiento sa lupain ng pamilya Ye. Sabi ng binata, dahil gusto mong hanapin si Lu Qianqian, binibigyan kanya ng pagkakataon para makita kung karapat-dapat ka. Tatlong araw pa lang ang nakalipas mula nang mamatay si Mugui at si Mu Fuyao ay sabik na mag-asawa ulit. Bumalik ka at sabihin mo kay Ye Fang. Naroroon si Lu Chen bukas ng tanghali. Hindi pa man lamang lumalamig ang katawan ni Guiyi. Ako naman, ang kapatid niya, ay magkakasal na. Ang pag-aasawa ay kapalaran ng mga anak sa prominenteng pamilya tulad natin.
Matagal ka nang gusto ni Binata Ye. Kung hindi nadaya ng ama mo si Lu Chen, noon ka pa sana naging young mistress ng pamilyang Ye. Maaaring biglaan ang engagement na ito, ngunit hindi ka sisisihin ni Gui Yi mula sa kabilang buhay. Kapalaran. Anong klaseng kapalaran ito? Dumating na ang mga pinuno ng mga angkan na Kui, Wang at Li. Ang layo ng inyong pinagdaanan. Isang malaking karangalan talaga ito para sa angkan ng Ye. Masyado po kayong mapagpuri, binibining Ye. Sa kasalukuyang panahon, ang angkan ng Ye ang walang duda na nangungunang dakilang angkan. Para sa aming tatlong matatandang ito, na mabigyan ng karangalang makapunta sa lupain ng pag-akyat ng dragon, isang malaking kapalaran iyon para sa amin. Totoo. Narinig ko na ngayong araw, narito ang kanyang kamahalan upang muling itatag ang langit, lupa at banal na ranggo. Mula ngayon, ang lugar na ito ay hindi lamang lupain ng pag-akyat ng dragon, kundi pati na rin ang banal na lupa para sa lahat ng martial arts. Isang lugar talaga ng napakalaking prestihiyo. Hahaha! Pinaparangalan ninyo ako ng ganyang papuri. Ako, si Ye Fang, ay nahihiya. Binibining Ye. Narinig ko na may nagmayabang na isang baliw na pupunta siya rito ngayon upang isumbong ang angkan ng Ye at hamunin ang lahat ng mga master sa ilalim ng langit. Totoo yan. Sinabi ng loko-lokong iyon na darating siya sa tanghali ngayong araw upang panagutin ang angkan ng Ye. Bagaman hindi ako partikular na magaling, hindi ko hahayaang insultuhin ng sinuman ang angkan ng Ye. Naghanda na ako ng mga kailangan, mga kagalang-galang na pinuno ng mga angkan. Maaari ninyong panoorin ang mga pangyayari kasama ko. Hindi ko inakalang may mga has na mga way sa angkan ng Ye matapos ang pag-akyat ng kanyang kamahalan. Talagang hindi pa narinig iyan. Gusto kong malaman kung sino ang taong ito. Haha, sana lang ay may kasanayan siya. Nakakahiya kung agad siyang durugin ni Binibining Ye. Dumating na ang mga pinuno ng mga angkan na Jia, Shi, at Xie. Dumating na ang mga diwata mula sa islangang Panglay. Dumating na ang akademya ng Hauran. Dumating na ang mga madre abadesa mula sa bundok Emei. Si Lu Chen ng Jiangzhou ay narito upang kumatok sa inyong pinto. Si Lu Chen ng Jiangzhou ay narito upang kumatok sa inyong pinto. Ang walang utang na loob na hamak na iyon ay talagang naglakas loob na pumunta. Ayos lang. Ipadala ang utos. Magpatuloy ayon sa plano. Talagang dumating siya. Mga kababayan, ngayon ay masasaksihan natin dito kung paano itong baliw ay mangahas na hamunin ang kamahalan ng aking angkan ng Ye. Sabi ng binata, 3 henerasyon ang kailangan para maging angkan, 5 para maging lahi, 10 para maging maharlikang angkan. 5 henerasyon para maging lahi, 10 henerasyon para maging maharlikang angkan. Ang angkang Ye ng Kyoto ay umabot na ng 12 ng henerasyon. Walang duda, sila ay isang pangunahing maharlikang angkan. Ikaw, isang karaniwang tao, gustong makipagkita sa pinuno ng isang maharlikang angkan? Dapat mong lampasan ang 9 na pintuan. Para lang makakwalipika. Ang mga salita ni Binata Ye ay eksakto ang iniisip ko. Ang aming mga maharlikang angkan ay naipon sa loob ng 12 ng henerasyon. Nakatayo kami ng mataas sa mga ordinaryong karaniwang tao. Kami ay parang mga Diyos na naninirahan sa 9 na langit. Masyadong mataas para lapitan. Kung ang mga hamak na karaniwang tao ay madali lang kaming makakausap, nasaan na ang dignidad ng isang maharlikang angkan? 9 na pintuan? Wala yan. Kahit pa ito ay 9 na hadlang mula sa langit. Ngayon, babasagin ko lahat yan. Ang 18 arhat ng Shaolin. Ang 18 arhat ng templo ng Shaolin. Totoo. Ang 18 arhat ng templo ng Shaolin. Kapag nagtulungan ang 18, maaari nilang buuin ang Arhat Formation. Kahit na isang master sa rurok ng Earth Realm ay maaaring mapigilan. Binata Ye, ang mga ganoong katatapang na mandirigma. Nagsisilbi lang bilang mga tagabantay ng unang pintuan. Hindi ba't sayang ang talento? Kahit ang leon ay gumagamit ng buong lakas para hulihin ang kuneho, siya ang nagsabi ng matapang na pahayag na iyon. Dapat siyang maging handa na mabigo sa pinakaunang pintuan. Namo Amitu Ofo, ako si Arhat Shanglong ng Damo Hall ng Templo ng Shaolin. Bumabati kami sa iyo, Ginoo. Hahadlangan mo ako? Hindi ko naman gustong hadlangan ka, Ginoo.
Ngunit lubusan kang kinakain ng galit. Mapanganib ito para sa lahat, pati na sa iyo, mangyaring umurong ka na. Isang mongheng tumalikod na sa makamundong pagnanasa. Nagpapakatuta sa mga dakilang pamilya. Ang angkan ng Ye ang angkan ng ama ng kasalukuyang emperador ng tao. Nagpakita sila ng malaking kabutihan sa mga tao. Ang aking orden ng Budismo ay itinuturing ang pagprotekta sa mga tao bilang tungkulin nito. Hindi namin papayagang ang mga walang galang na rebelde Ay dumungis sa banal na lupain ng pag-akyat ng imperyo. Pantay-pantay ang lahat ng nilalang. Ano ang nagtatakda ng mataas o mababa? Gaano man kagaling ang iyong pananalita, hindi mo maitatago ang iyong pagpapakatuta kay Ye Zhao. Anong kapalaluan? Kuya, para harapin ang ganoong walang galang na hangal, dapat lang natin siyang bugbugin hanggang mamatay gamit ang ating mga tungkod. Hindi na kailangan ng karagdagang salita. Namamituofu. Yamang desidido na ang iyong isip, Ginoo, ang hamak na mongheng ito ay hindi na mag-aaksaya pa ng hininga. Mangyaring ikaw ang umatake. Ang pormasyon ng 18 arhat, mga walang kwentang panlilinlang. Panoorin mong durugin ko ito. Naubusan na siya ng mga paraan. Ganap siyang walang magawa laban sa pormasyon ng mga arhat. Sa sandaling lumapag siya, tapos na siya. Nakakalungkot. Akala ko magkakaroon tayo ng tunay na palabas. Nakakabigo. Nag-ayos si Ginoong Ye ng siyam na pagsubok. Mukhang hindi na magagamit ang natitirang 8. Talagang nakakahinayang. Aray. Umalis ka sa daan. Labing-walong palad na sumasakop sa dragon. Talagang 18 palad na sumasakop sa dragon. Ikaw ang tinatawag na arhat na sumasakop sa dragon. Gagamitin ko ang 18 palad na sumasakop sa dragon laban sa iyo. Tila bagay. Ginoo, pambihira ang iyong kasanayan, kaya pala may lakas ng loob kang pumunta ng mag-isa. Gayunpaman, ang abang monghe ko ay pinagkatiwalaan ng isang tao. Kailangan kong gampanan ang aking tungkulin. Wala akong magagawa kundi saktan ka ngayon. Suntok nu arhat. Amituofo. Ginoo, napakalalim ng iyong lakas loob, bihira sa mundong ito. Ang abang monghe ko ay malayong mas mababa. Ang unang pintuang ito, hindi ko na ito kayang pigilan. Maaari kang magpatuloy. Ako'y sumusuko. Ang 18 palad na sumasakop sa dragon pala. Ang teknikang palad na iyon ay nawala ng mahigit 20 taon. Paano niya ito nalaman? Baka hindi ninyo alam ito. Si Lucien na ito ay minsang nagpakasal sa pamilya mo. Nasiyahan siya sa matandang patriarka, si Mu Kantian, at natuto ng maraming malalalim na martial arts. Flying high. Tama ba? Ang walang utang na loob na yon. Itinatago ang kanyang kakayahan, mapanlinlang na intensyon. Ang matanda ko ay nauto niya. Ganun pala. Ang matandang si Mu Kantian. Noong araw, may koneksyon siya sa numero 1 sa mundo, si Lin Kie. Magkakilala sila. Marami siyang natutunang malalalim na martial arts. Kaya hindi nakakagulat na alam niya ang 18 palad na sumasakop sa dragon. Kahit na alam niya ang 18 palad na sumasakop sa dragon, ang ikalawang pagsubok na ito, hindi niya ito madadaanan ng basta-basta. Huangfeng Ridge, 800 li. Dating isang matabang lupain sa kabila ng lagusan. Magandang tono, magandang liriko. Isang awiting sumasakit sa puso. Saan sa mundo makakahanap ng kaluluwa? Sayang. Sa wakas nakilala ang isang kaluluwa, ngunit kailangan mong mamatay sa aking kamay. Sayang, tunay na sayang. Sinabi minsan ni Confucius, makinig sa daan sa umaga, mamatay sa gabi ng walang pagsisisi. Yamang nakakita na ako ng kaluluwa, bakit matatakot sa kamatayan? Bukod pa, ikaw ang maaaring mamatay. Hindi ako. Binata, tunay kang may malaking tapang.
Ngunit ang laban ng buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kasanayan, hindi sa salita. Maaari ko bang itanong ang iyong pangalan? Ginoo? Ang aking hamak na pangalan ay Siyam na Daliri. Sa mundo ng martial, tinatawag nila akong Siyam Daliring Demonyong Zither. Kaya ang siyam daliring demonyong Zither ay ang taong ito pala noong nakaraan. Iniranggo ni Bai Xiaosheng ang weapon spectrum at ang 7 kill list. Ang hukin ng siyam daliring demonyong Zither ay niranggo bilang ika-6 sa weapon spectrum at siya mismo ay niranggo bilang una sa 7 kill list. Siya ay kinikilala bilang pangunahing mamamatay tao sa mundo. Hindi inaasahan, dat siya ay kusang nagbabantay ng pinto para sa pamilyang Ye. Ang pamilyang Ye, tunay na karapat-dapat bilang pangunahing pamilya sa mundo. Pinupuri ninyo ako, mga pinuno ng pamilya. Ito ay dahil sa banal na kapangyarihan ng kanyang kamahalan. Narinig ko na ang hukin ay mahiwaga, dat may kakayahang pumatay ng walang bakas. Imposibleng mapangalagaan. Bukod pa, sinasabing bago ang 7 kill, walang nakaliligtas. Ngayon, sa wakas, ay mapapalawak natin ang ating. Ano ang relasyon mo sa demonyong Zither na may 6 na daliri? Siya ang aking guro. Kaya guro mo siya. 30 taon na ang nakalipas. Minsan kaming naglaban. Ang angkan ng demonyong Zither ay nagpapadaloy ng tunay na key sa kanilang musika. Pumapatay ng walang bakas. Bawat pag-unlad ay nangangailangan ng pagputol ng daliri. Ang pagputol ng 5 daliri ang pinakamataas na antas. Sa yugtong iyon, hindi na kailangan ng mga daliri para kalabitin ang mga kwerdas. Kaya na nilang maglabas ng di nakikitang enerhiya ng espada at patayin ang kalaban mula sa 100 hakbang ang layo. 1 daliri pa lang ang naputol mo. Malayo ka pa sa pinakamataas na antas. Ganoon ba? Kung gayon, ako na may 9 na daliri, ay dapat subukan ang iyong kakayahan. Pumuputol ng metal at jade. Napakalakas ng di nakikitang enerhiya ng espada. Karapat-dapat ang kilalang reputasyon. Sabi nila, ang demonyong Zither na may 9 na daliri ay may isa pang galaw. Ang tagapagwasak ng larangan ng hari ng Zither. Kapag inilabas na, puno ang kalangitan ng enerhiya ng espada. Parang 1,000 kawal na sumasalakay sa larangan. Imposibleng iwasan. Kahit ang pinakamahusay na kasanayan sa pagiging magaan ay walang silbi. Hindi pa alam ng tangang ito. Ang susunod, swerte na niya kung makaligtas siya ng walang galos. Hindi masama ang kasanayan mo sa pagiging magaan. Pero dito na nagtatapos ito. Ayos. Talagang hindi nabigo ang reputasyon ng battlefield melody ng hari ng Qin. 1 galaw lang. Nangunguna sa 7 killers ranking ang 9-fingered Zither Demon. Karapat-dapat nga. Maliban kang magsama sa mundo ang isang heaven-ranked Grandmaster at gamitin ang kapangyarihan ng mundo para labanan ito, wala akong maisip na ibang paraan para kontrahin ito. Wala nang pag-asa ang batang ito. May 30% ng aura ng 6 na daliri. Panoorin mong basagin ko ito. Anong klaseng teknik ito? Ang Lion's Roar Technique, isang sikretong hindi kailanman ipinamana ng esoteric Buddhist sect. Ito pala ang pangunahing sikretong teknik na nakabase sa tunog sa buong mundo. Kaya pala natalo ang 9-fingered Zither Demon. Ang pamana ng Lion's Roar Technique ay naputol 30 taon na ang nakalipas. Paano mo nalaman ang teknik na ito? Sinabi ko sa'yo, 30 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng laban sa master mo, ang 6 Fingers. Sayang, hindi mo ako pinaniniwalaan.
Ikaw nga siya. Ha ha ha, ganun pala. Ganun nga. Hindi kahiya-hiya ang matalo sa'yo. Ha ha ha, talagang walang kahiya-hiya. 30 taon na ang nakalipas. Nakalaban niya ang Six-Fingered Zither Demon. Kakaiba. Parang nasa 20s lang ang edad ng lalaking ito. Paano kaya posible? Patriarch Kui, huwag kang lokohin ng batang ito. Ang background niya, walang mas nakakaalam kundi ang pamilya Muko. 26 ang edad niya ngayong taon. Iyan ang tunay na katotohanan. Ang Six-Fingered Zither Demon, parang naalala na niya ang isang bagay. Talagang kakaiba. Panatag kayo? Lahat. Ang pagdaan sa ikalawang pagsubok ay walang kahirap-hirap. Kahit sino siya. Kahit ang isang dakilang immortal ay bumaba mula sa langit. Ngayon, dapat niyang ipakita ang pagkatao niya ng masunurin. Dumating ang Master Jue King ng Mount Emei. Pagbati, Master. Hindi ko inakala na dadalo ka sa amin. Patawarin mo ang disciple na ito sa hindi pagtanggap sa iyo ng maayos. Okay lang. Ngayon, ang Her Majesty ay bumalik sa bahay para bisitahin ang pamilya. Ako, ang guru niya, ay dumating para makita, Your Majesty. Narinig ko na may baliw na dumating para maghasik ng gulo. Totoo ba ito? Huwag kang mag-alala, Master. Ang disciple na ito ay naghanda na. Ngayon, hindi talaga natin papayagan ng baliw. Abala ang royal procession ng Her Majesty the Empress. Master, umupo ka at magmasid ng tahimik. Chu Haotian. Ang walang kaduda-dudang pinakamagaling sa ating henerasyon. Narito rin siya. Malapit nang muling itatag ni Her Majesty the Empress ang langit, lupa at banal na ranggo dito mismo. Lahat ng mga dalubhasa sa daigdig na nais maitala ay dapat pumunta sa aking angkan ng Ye. Natural, hindi eksepsyon si Chu Haotian. Ayon sa chismis, nabasag na niya ang tulay ng langit at lupa. At pumasok na sa ranggo ng isang dakilang dalubhasa ng langit. Sa kanyang pagkilos, makakapagpahinga tayo ng maayos. Ayon sa chismis, ang kultibasyon ni Chu Haotian ay nasa rurok ng ranggo ng lupa. Sa pagkakita sa kanya ngayon, napagtanto kong mali ang chismis. Oh, paano naman? Nabasag mo na ang tulay ng langit at lupa at nakalusot ka na sa ranggo ng langit. Akala ko hindi mo ako mahuhulaan. Pero dahil alam mo ang pangalan ko, bakit walang takot sa iyong mga mata? Takot? Bakit ako dapat matakot? Nagsimula akong magsanay ng martial arts sa edad na 3. Pumasok sa dilaw na ranggo sa edad na 10. Ang misteryosong ranggo sa edad na 15. Nakalusot sa ranggo ng lupa sa edad na 20. Sa wakas, nabasag ang tulay ng langit at lupa, at umakyat sa ranggo ng langit. Sa harap ko, tanging sina Lin Qiye at ang Empress lang ang nakalampas sa akin. Bakit hindi ka dapat matakot sa akin? Dahil hindi ka karapat-dapat. Ano? Ano naman kung nasa ranggo ng langit ka? Bago ka pumasok sa ranggo ng langit, ang pagtingin sa akin ay parang palaka sa balon na tumitingin sa buwan. Pagkatapos mong pumasok sa ranggo ng langit, ang pagtingin sa akin ay parang isang langgam na tumitingin sa malawak na langit. Akala mo ba ang antas ng langit ang pinakamataas? Masyado mong pinagmamalaki iyon. Sa kabila ng antas ng langit ay naroon ang banal na pagbabagong anyo ng dulong landas. Malayo ka pa roon. Laging may mas magaling. Ako ay naging mapagmataas. Walang saysay ang mga salita. Hayaan mong subukan kita gamit ang aking espada. Simulan mo na. Sayaw ng espada ng 8 direksyon. Nagkakaisa ang 8 espada. Imposible. Ang aking metalikong hininga ng espada ay kayang pumutol ng ginto at jade. Paano ito nangyari? Kung ito lang ang kaya mo, humayo ka. Hindi mo ako mapipigilan. Patawarin mo ang aking paglapastangan. Hindi ko makokontrol ang susunod na galaw. Mag-ingat ka, Ginoo. Pag-isahin ang langit at lupa. Pagsasama-sama ng espada. Hindi masama. Isang dragon ng hininga ng espada. Kahanga-hanga ang pagsasama-sama ng espada.
Kaya pala siya ang itinuturing na pinakamagaling sa kabataan. Pambihira ang talino ng batang ito. Maaari pa siyang umasenso sa hinaharap. Mas curious ako sa binatang ito. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Ngunit wala siyang reputasyon noon. Talagang hindi kapani-paniwala. Ang paggamit ng ki para kontrolin ang mga espada ay mababaw. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagsasama-sama ng espada. Ang tunay na pagtawag ng espada. Ito ay tungkol sa pagkokontrol ng espada gamit ang iyong isip. Kung saan ang puso ang nagtutungo, lahat ng espada ay yumuyukod. Guro, Pero iyon ang numero 1 espada sa ilalim ng langit, ang makalangit na espada. Totoo. Narinig kong ang espadang ito ay pag-aari ng kanyang kamahalan, ang Emperatrice. Bakit ito narito? Malalim ang kapangyarihan ng kanyang kamahalan. Ang kanyang pag-unawa sa landas ng espada ay umabot na sa isang antas na hindi kayang isipin. Para sa kanya, damo, kahoy, kawayan o bato ay maaaring maging espada. Hindi na niya kailangan ng mga panlabas na bagay. Ang ganoong antas ay talagang isang bagay na dapat hangarin. ang makalangit na espada. Narito rin siya. Malayo pa ang lalakbayin ko. Hindi mo ako papatayin? Kung papatayin kita o hindi, ay wala kang pakialam. May tanong ako sa iyo, Ginoo. Magsalita ka. Hindi ko kayang unawain ang antas ng iyong kapangyarihan. Ngunit ang isang guro na tulad mo, ay tiyak na nakipaglaban na ng hindi mabilang na labanan, at kilala sa buong lupain. Bakit kaya hindi kita narinig kailanman? Sino ka nga ba talaga? Pakiusap po. Pagkatapos ng araw na ito, malalantad na ang lahat ng misteryo. Ang yabang naman ng batang to. Ako mismo ang magbabantay sa pang-apat na pintuang ito. Inang Abadesa, isa lang siyang tangang pasaway. Hindi nyo na kailangang personal na umaksyon. Madali niyang tinalo si Chu Hautian. Hindi siya basta-basta. Malapit nang dumating ang kanyang kamahalan. Hindi ko hahayaang may mangyaring di inaasahan. Bukod pa riyan, matagal nang hindi nahuhugot ang aking Yetian sword. Ang dugo ng isang henyong tulad niya ay karapat-dapat lamang pampatibay sa Yetian sword. Ang Yetian Sword. Nakita mo na ang Yetian sword? Higit pa sa nakita lang. Kataas-taas ang pinuno ng mundo ng martial arts, ang banal na Yetian sword. Nag-uutos sa lahat sa ilalim ng langit at walang may lakas ng loob na sumuway. Yamang alam mo ang kapangyarihan nito, lumuhod ka at sumunod agad. Kung ang Yetian Sword ang kataas-taasang pinuno, ano naman ang aking Xuanyuan Sword? Ang Xuanyuan sword? Sundalo, halika. Anong nangyayari sa Xuanyuan sword? Kapag nakilala na ng Xuanyuan sword ang kanyang Panginoon, siya lang ang makakatawag dito. Panginoon natin kaya yun. Anong nangyayari? Saan napunta ang Xuanyuan sword? Ang Xuanyuan sword, tiyak na naramdaman nito ang tawag ng ating Panginoon. Lumipad ito palayo. Magaling. Lagi ko ngang sinasabi na hindi pwedeng patay ang ating Panginoon. Mahigit 20 taon. Sa wakas, hinintay ko ang araw na ito. Ipasa ang utos. White Tiger, Black Tortoise,
7 killers, ang 4 na dakilang leyon. Maghanda sa unang antas ng labanan. Maghintay ng karagdagang utos. Ang ninuno ng lahat ng espada, ang emperador ng mga patalim. Iyon ang banal na Xuan Yuan Sword. Walang duda, ang imperial na aura na ito, tiyak na ito ang Xuanyuan Sword. Sabi nila, mahigit 30 taon na ang nakalipas, ang alamat ng martial arts, si Lin Kie, ay gumamit ng Xuan Yuan Sword upang patayin ang 12 dayuhang Diyos. Hindi na ito muling nakita mula noon. Sino ang binatang ito? Paano niya napapagalaw ang Xuan Yuan Sword? Lu Chen, ilan pa bang mga bagay ang itinatago mo sa akin? Ang tabak na Xuanyuan ang banal na sandata ng sovereign ng sangkatauhan. Maliban sa kasalukuyang emperatris, walang karapat-dapat na gumamit nito. Mas mabuting ibigay mo na iyan. Hihiling ako ng kapatawaran mula sa kanyang kamahalan para sa iyong kasalanan. Gusto ni Ye Zhao na gamitin ang tabak na Xuanyuan. Karapat dapat ba siya? Ang kapal ng mukha mo. Mang-iinsulto ka pa sa kanyang kamahalan? Papatayin kita. Ang walang utang na loob na iyon. Ang galing niyang magtago ng tunay niyang pagkatao. Mukhang minamaliit ko siya. Fuyaw. Naalala ko noong mga panahong iyon, nang ikasal kayong dalawa, nangako siya na igagrant niya ang 3 hiling mo. Tama ba? Pumunta ka at pilitin siyang kitilin ang sarili niyang buhay. Ikaw, sino ka talaga? Anong ginagawa mo rito? Sa kasal nating 3 taon na ang nakalipas, binigyan mo ako ng 3 Jade Dagger. Sinabi mong tutuparin mo ang 3 hiling ko sa hinaharap. Naninindigan pa ba ang pangakong iyon? Siyempre. Mabuti? Para sa unang hiling, gusto kong gamitin mo ang dagger na ito at itusok mo sa sarili mong dibdib. Ito ba ang gusto mo? Oh. Mabuti. Pagbibigyan ko ang healing mo. Guro, maayos ka lang ba? Hindi naman ako masyadong nasaktan. Ang mas mahalaga kung paano mapipigilan ang salot na ito. Malapit nang dumating ang kagalang-galang na emperatris. Kung makakaabala siya sa marangyang pagdalaw, karapat dapat tayong mamatay ng 1,000 beses. Ang lakas ng taong ito ay bihira sa mundong ito. At bukod pa, hawak-hawak niya ang banal na espada ng Xuanyuan. Sa panahon ngayon, maliban sa ilang mga dakilang tao, wala yata makakapigil sa kanya. Ang ilang mga dakilang taong iyon ay nakatuon sa pagpapalakas at bihirang lumabas sa mundo. Mahirap yata silang makarating dito sa tamang oras. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, bibisita ang kagalang-galang na emperatris sa kanyang pamilya. Isang malaking pangyayari ito para sa buong mundo. Ang ilang mga dakilang taong iyon, 1 o 2 sa kanila, ay narito na rin. Ang ika-5 tagabantay na ito ay isa nga sa kanila. Sino ang dumating? Hayaan mong ito ay maging lihim muna. Malalaman mo rin agad. Kaya pala si Abot Huiwu.
Ang galing talaga ni Ginoong Ye. Abbot Huiwu, ilang taon na ang nakalipas, ipinahayag niya ang kanyang pag-iisa upang pagbulay-bulayin ang Ultimate Heavenly Gate. Sino ang mag-aakalang personal siyang darating? Paano kung magagawa ang ganoong impluensya? Ang kanyang kamahalan, ang Emperatrice, ang nagpadala ng liham at inimbitahan ang banal na monghe. Kahit sa kanyang rurok, si Lu Chen ay hindi makakapantay sa banal na mongheng Huiwu. Ngayong siya'y malubhang nasugatan. Wala siyang pagkakataon. Tapos na ang lahat. Ang ipis na yon, ang walang utang na loob, sa wakas ay mamamatay na. Ang hamak na mongheng ito, si Huiwu, ay bumabati sa iyo, Ginoo. Master Huiwu, mula pa noong mga dekada na ang nakalipas, nanatili ka sa pag-iisa, umiwas sa mundo. Bakit mo sinira ang iyong pangako at lumabas ngayon upang maging alipin ng mga maharlikang pamilya? Ang mundong ito ay isang dagat ng pagdurusa. Ang matandang mongheng ito ay orihinal na nagbalak mamuhay ng mag-isa. Iiwan ang mga tao sa dagat ng pagdurusa, tahimik na naghihintay ng pag-akyat sa kanlurang paraiso ng ultimate bliss. Ngunit ang kanyang kamahalan ang Emperatrice, sa isang liham lamang, ay nagbigay liwanag sa matandang mongheng ito. Kung hindi ako papasok sa impyerno, sino ang papasok? Kung matutulungan ng matandang mongheng ito ang kanyang kamahalan sa paglilinis ng mundong ito, ito rin ay magiging isang walang kaparis na dakilang merito. Dakilang merito? Si Ye Zhao ay isang manok na tumitilaok sa madaling araw. Pinatay niya ang nakaraang human emperor. Naghahangad na makipag-alyansa sa mga maharlikang pamilya at naglalayong pasukuin ang mundo sa pamamagitan ng lakas. Sa pagtulong sa kanyang kalupitan, baka hindi dakilang merito ang makuha mo, kundi mabigat na karmikang pasanin. Kakaiba. Malinaw na hindi pa tayo nagkita, kaya bakit may pakiramdam akong pamilyar? Hindi yan dapat pag-usapan sa mga dayuhan. Ang buong katotohanan ay lalabas kapag dumating na si Ye Zhao. Ako, si Lu Chen, ay naparito ngayon. Hindi upang makipagtalo sa iyo. Kahanga-hanga ang iyong katalinuhan sa pagsasalita, Ginoo. Ang matandang mongheng ito ay hindi mo katapat sa debate. Gayunpaman, hindi ka maaaring umasang makalampas sa aking pagsubok sa pamamagitan lamang ng mga salita. Imposible yan. Sa huli, ito ay magiging isang tunay na labanan ng kakayahan. Ayos lang sa akin yan. Narinig ko na ang Daoxuan Temple ay may 72 kataas-taasang teknik. Bawat isa'y walang kapares na sining sa panahong ito. Gusto kong maranasan ang mga ito. Dahil sabik na sabik ka, ang matandang mongheng ito ay magpapahiya sa sarili. Ang daliri ng pagpitas ng bulaklak. Kahanga-hanga. Ang teknikong daliri ng pagpitas ng bulaklak ni Abbot Huiwu ay umabot na sa kataas-taasang kaharian kung saan ang lahat ng bagay ay maaaring maging sandata, ang pinakamataas na antas ng kasanayan. Talagang kahanga-hanga. Mabait si Abbot Huiwu. Hindi siya direktang gumamit ng lakas, nais lamang niyang takutin ang hamon sa kanyang banal na kasanayan. Sana'y hindi masayang ang kanyang mabuting hangarin. Ang Buddha ay pumipitas ng bulaklak, ngumiti si Kasyapa. Ang daliri ng pagpitas ng bulaklak ay maaaring mukhang mahinahon, ngunit ito ay nagpapalago ng pinakamalakas at matigas na puwersa. Nagkaroon din ako ng konting karanasan dito. Pakiliwanagan mo ako, pare. Bukod sa daliri ng pagpitas ng bulaklak, ang Hanging Temple ay mayroon ding daliring maha. Mayroon ding daliring tara ng gabi at daliring walang hugis na pagnanakaw. At ang dakilang daliri ng karunungang hindi nakapirmi. Ang 72 natatanging kasanayan ng Hanging Temple at para sa isang ordinaryong tao, ang pagmaster ng isa o dalawa sa mga ito ay sapat na para ipagmalaki. Kung ang isa ay makakapagmaster ng 3 o 4, maaari silang tawaging isang pambihirang henyo ng panahon, tagapag-ampon. Ikaw ay basta na lamang nagpakita ng 5 pamamaraan ng daliri. Ang iyong kaalaman at likas na talino, tunay na humanga sa matandang mongheng ito. Gayunpaman, ang inyong kamahalan, ang Emperatrice, na hawak ang mandato ng langit, wala akong magawa kundi lumabag sa galang. Ang dakilang bola ng pagsabog ni Shao King. Ang pamamaraan ng espadang sumusunog ng kahoy.
ang palad ng Prina. Ako ay nagpupugay sa inyong kamahalan. Sayang naman, at hindi kanya tunay na kapatid na babae. Simula pa noong 5 anyos pa lang ako, nagpra-practice na ako, nag-training ako sa Hanging Temple, at araw-araw akong nag-aaral ng masigasig, walang tigil. 60 taon na akong ganito. 18 pa lang sa 72 natatanging skill ang gamay na gamay ko. Ikaw, tagapagligtas, napakabata mo pa. Pero ang dami mo nang naabot. Mahirap talagang paniwalaan. Ang landas ng martial arts ay magkakaugnay sa pinakamataas na antas. Kung sapat na ang taas ng iyong realm, hindi lang 72 natatanging skill, kahit 720 natatanging skill, kaya mo pa rin gamitin ng walang hirap. Ang ganoong realm, hindi ko talaga ma-imagine. Kapag naabot mo na ang ultimate path, baka kaya mo na akong pigilan ng kaunti. Pero ngayon, malayo ka pa roon. Amitabha Buddha, bagamat ikaw, tagapagligtas, ay hindi masukat, ngunit ang abang mong monghe ay pinagkatiwalaan ng kanyang kamahalan, kaya hindi ako basta-basta susuko. Pinipilit mo akong patayin ka. Bagamat magaling ka, ngunit para patayin ang abang mong monghe, hindi ganoon kadali. Galit ka. Kahit si Buddha ay umuungal na parang leon. Kung ganon, ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Hayaan mong makita ko kung ano ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa para hadlangan ako. Kung gayon, kailangang magpakasuwail ang abang mong monghe. Indestructible Diamond Body Skill. Mag-ingat ka, tagapagligtas. Hindi ko inakala na ang teknik ng katawang brilyanteng hindi masisira ni Huiwu ay umabot na sa ganitong antas. Nilinang ng panloob at panlabas na bumubuo ng isang perpektong kabuuan. Ang kanyang buong katawan ay parang isang piraso ng brilyante. Baka kahit ang mga banal na sandata ay mahirapang makasakit kay Abot Huiwu kahit kaunti. Si Master Huiwu ay nanguna sa mundo ng martial arts sa loob ng mga dekada at talaga namang pambihira siya. Itong walang utang na loob na sukab. Hindi ako naniniwalang hindi ka mamamatay ngayon. Ang teknikang hindi masisirang katawang diamante ay talagang napakalakas. Isa ito sa mga nangungunang teknikang pampalakas ng katawan sa buong mundo. Ang teknikang ito ay nilikha ng Patriarkang Bodhidharma. Ayon sa alamat, nagmula ito sa pinakamataas na kasanayan ni Buddha, ang katawang Dharma ng Tathagata. Ito ang pangunahing sikretong sining ng aming upside-down temple. Kung hindi mo kayang madaig ang hindi masisirang katawang diamante ng matandang mongheng ito, ay umurong ka na lamang. Ang pangunahing sikretong sining ng upside-down temple, ha? Kung ito ang pangunahing sikretong sining ng upside-down temple, ano naman ang turing sa palad ni Buddha? Alam mo ang palad ni Buddha? Lahat ng Buddha ay nagpupugay.
Ang palad ni Buddha ay tunay ngang sining pandigma ni Buddha, namumuno sa nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan isang napakataas na kasanayan. Labis na humanga ang matandang mongheng ito. Ngayon, saan mo gusto kong tusukin? Sa loob ng 3 taon, itinago mo ang iyong kasanayan sa martial arts sa pamilya mo, na para bang isang mahinhin at inaapi na asawa. Lahat ay para sa araw na ito, di ba? Hindi ka ba nagagalak ngayon? Pagkatapos ng araw na ito, malilinaw na ang lahat. Wala akong utang na loob sa iyo. At lalong wala akong utang sa pamilya mo. Wala kang utang sa akin? Alam mo ba kung gaano karaming kahihiyan ang tiniis ko para sa'yo sa 3 taon nating pagsasama? Ang galing-galing mo! Bakit ka nagtago sa likod ko? At pinapanood lang akong apihin. At si Gui, bakit mo kailangan siyang patayin? Kahit na anong sama niya, kapatid ko pa rin siya. Karapat dapat mamatay si Mugui. Kung buhay pa siya ngayon, papatayin ko ulit siya. Sige, kung ganito nga ang sitwasyon, pakikuha rin ang pangalawang patalim na ito. Sabi nila, mga ilang dekada na ang nakalipas, dumalaw si Lin Kie sa Dao Xuan Temple. Pinag-aralan niya ang mga estatwa ng mga Buddha at Bodhisattva sa Great Hall. At mula roon, naunawaan niya ang matagal nang nawalang Buddha's Palm Technique na namamayani sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Mula noon, siya hindi matatalo sa ilalim ng langit. Pero nawala si Lin Kie mahigit 20 taon na ang nakalipas. At walang iniwang pamana. Wala siyang iniwang kahalili. Sino nga ba talaga ang binatang ito? Sino man siya, hindi siya narito para sa mabuting layunin. Kahit si Huiwu ay natalo. Baka wala nang makakapigil sa kanya ngayon, maliban na lang kung personal na mamagitan ang kanyang kamahalan. Naipaalam ko na ang lahat sa kanyang kamahalan. Utos ng kanyang kamahalan. May sarili, siyang mga plano. Hindi na kailangang mag-alala. Kung may plano na ang kanyang kamahalan, maaari na tayong magpahinga ng maayos. Kahit sino pa siya, kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang banal na kapangyarihan ng kanyang kamahalan. Ang tanghaling araw ay nagbibigay ng perpektong lilim. Ako'y nag-iisang umaawit sa tabi ng pavilion sa lawa, payapang pinagmamasdan ang aral ng mga bubuyog. Tahimik na inilalarawan ang magandang anyo ng tagak. Ang masarap na alak ay nagpapalakas ng espiritu, ang malinaw na tunog ng zither ay pumapasok sa kaluluwa. Malawak at marangal, ang mga lihim na plano ng isip ay tumitigil. Anong kailangan pa ng mga inskripsyon sa tungkod o baston? Ang Confucian Sage, si Lu Wu. Isang matandang scholar lang. Hindi ko kayang angkinin ang titulong Paham ng Konfusyanismo. Naaalala ko, minsan kang sumulat ng isang artikulo na tumuligsa sa nakaraang human emperor. Lubos itong pinuri. Paano ka ngayon naging alipores ni Ye Zhao? Masyadong malakas ang salitang alipores. Narinig ko lang na may kawili-wiling tao na dumating ngayon. Dumating ako para lang makita. Kaya hindi ka rito para pigilan ako? Siyempre hindi. Kahit si Huiwu ang mongheng bakal na yon na hindi tinatablan, ay napatumba mo, paano ako makakalaban sa'yo? Lu Wu, mahigit 20 taon na ang nakalipas, talagang hindi ka nagbago. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Nagkita na tayo? Siyempre. Ginoo, nagbibiro ka lang sa akin. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, sanggol ka pa lang noon. Paano tayo nagkaroon ng nakaraan? Malalaman mo rin. Kung gayon, hayaan mong subukan ko ang iyong tibay. Basag! Salita ay nagiging batas. Kay Chu Haotian, mayroon kang pagtitipon ng espada. Sa Heartless noon, mayroon kang banal na espada ng Xuanyuan. Kay Huiwu, mayroon kang pagpupugay ng lahat ng Buddha. Sa akin, mayroon kang salita ay nagiging batas. Mayroon pa bang sikretong manual na hindi mo pa nabasa? Ang librong itinatago mo sa ilalim ng iyong unan, ang Mongheng Dengkao, hindi ko pa nabasa iyon.
Paano mo nalaman iyon? Ikaw nga. Ikaw nga talaga. Alam kong hindi ka mamamatay, gago ka. Pag-usapan natin ang lahat mamaya. Nangangahas ka pang magpakita? Hindi ka ba natatakot na patayin kita rito mismo? Kung wala kang pakialam sa buhay ni Lu Xiangxian, sige, subukan mo. Kaya pala inamin mo rin. Nakakulong si Lu Xiangxian sa isang lugar na hindi mo mahahanap kailanman. May mga kamera doon, nakatingin sa lugar na ito ngayon. Naibigay ko na ang utos. Kapag ginawa mo kahit isang daliri sa akin, aksiyon agad ang mga tauhan ko. At papatayin si Lu Xiangxian. Hindi ka naniniwala? Subukan mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Yifang, anong nangyayari? Hindi ba't sinabi mo? Wala sa'yo si Lu Xiangxian? Bakit mo ako nilinlang? Si Gui ang nagdala kay Lu Xiangxian dito. Sabi niya, kailangan niyang bantayan ko ito. Natakot ako baka mag-isip ka ng masyado. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Si Gui? Bakit gagawin iyon ni Gui? Malinaw naman, ayaw niyang hadlangan ka ng lalaking ito. Ikaw. Ang ibig mong sabihin, ang mga ampon na magulang ni Lu Chen, talagang pinatay ni Gui. Wala akong alam diyan. May 3 pabor ka pang utang kay Fuyao. Isa ang hindi pa natutupad. Gusto kong itusok mo ang patalim na ito sa iyong puso. O kung hindi, mag-uutos ako ngayon din. Patayin si Lu Xiangxian. Huwag! Yefang, hindi mo pwedeng gawin ito. Tumahimik ka. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng ating pamilya. Wala kang karapatan dito. Nabayaran ko na ang lahat ng utang ko sa iyo. Hindi. Arg, Bakit kailangan mong magdusa ng ganito? Ang puso ay isang napakahalagang organ. Kahit na mayroon kang napakataas na pag-unlad sa pagsasanay, ang pagtamo ng ganitong kalubhang pinsala sa puso ay hahantong pa rin sa kamatayan. ako, si Lin Kie, ay hindi kailanman umutang sa sinuman sa buhay ko. Kaya ikaw pala si Lin Kie. Kaya pala. Imposible iyon. Imposible. Ikaw nga ba talaga si Lin Kie? Yi Jiao, dahil nandito ka na, bakit ka nagtatago sa mga anino? Takot kang harapin ako? Ate. Mahal na hari. Mahal na hari. Tumayo ka. Salamat po, mahal na hari. Lin Kie, hindi ko inakalang makakabalik ka talaga mula sa pagkamatay. Hinahamon mo ba ang aking banal na batas? Harapin mo ang mga kahihinatnan. Lin Kie, maghihintay ako sa iyo sa impyerno. Buwisit! Malakas ang lason na ito. Kie, anong nangyayari? Malamang nakalason ako sa isang kakaibang bagay. Mingyue, ipaalam mo kay Bai Autu? Atasan ang 4 na lehiyon na magpatuloy sa pagsulong. Paubusin ng magaan na impanterya ang natitirang kaaway.
ang Heaven Reliant Sword. Bakit? Bakit pa kita tinuruan ng martial arts? Tinuruan kita ng martial arts. Ibinigay ko sa iyo ang karangalan. Ibinigay ko sa iyo ang katayuan. Bakit? Kahit na nakatayo ako sa ibabaw ng 10,000, nasa ilalim pa rin ako ng iyong mga paa. Kapag wala ka na, saka lang ako tunay na maghahari ng walang katulad. At maging ang nag-iisang emperatris sa kasaysayan. Kahit wala ang Xuan Yuan Sword, makakaakyat pa rin ako bilang sovereign ng Tao. Anak ko, anak ko. Yeming Yue, salamat sa pagtulong sa akin na makabisado ang sining ng Diyos na labi ng 9 na kamatayan. 23 taon. Sa wakas, nakita na rin kita. Lin Kie, hindi ko akalain na muling mabubuhay ka talaga. Natatakot ka. Napatay na kita minsan. Kayang-kaya kong patayin kang muli. Kahit na ang 9-Death Silkworm Divine Art ay talagang nagbibigay sa'yo ng 9 na pagkakataong muling mabuhay, kaya ko pa ring patayin ng 10 beses. Luchen! Luchen! Namatay na rin siya sa wakas. Makakapaglibang na tayo, hahaha. Itong batang babae. Ilang araw ko na siyang hinahabol. Ngayon, sasapat-sapatan ko na ang gusto ko sa kanya. Hahaha. Aray, Aray! Aray! Mahal na hari, si Lin Kie. Talaga bang namatay na siya ngayon? 23 taon na ang nakalipas. Akala ko patay na siya, pero muling nabuhay siya. Ngayon, hindi ko alam. Sa piling ng mahal na hari, kahit siya ay may 9 na buhay, mamamatay pa rin siya. Yifang, sabihin mo sa akin, ikaw ba talaga ang pumatay kay Guyi? Fuyao, ang sakit naman na tinatanong mo pa yan. Sa pagitan natin, gano'n na ba kaliit ang tiwala? At saka, ano ba ang mapapala ko sa pagpatay kay Guyi? Pinatay mo si Muguyi para ako ang pagbintangan. Siyempre. Imposible. Si Lu Xianxian ay nasa ilalim ng mahigpit kong kontrol. Di mo ba maintindihan? Nagpanggap siyang patay para bumaba ang iyong pag-iingat at mailigtas siya. Paano namatay si Muguyi? Plano lahat yan ng binata. Kanyang hinikayat si Muguyi na patayin ang 2 matanda ng angkan ng Lu. Pagkatapos, nang hanapin ng binata ko si Muguyi, may mga tao siyang nakahanda sa pag-ambush at pinaslang si Muguyi para mapagbintangan ang binata ko. Kalokohan. Putang ina. Gagapasin ko ang bibig mo. Ate! Iligtas mo ako! Tulungan mo ako! Talagang pambihira ang 9-Death Silkworm Divine Art. Di katakatakang ginugol mo ang kalahati ng lakas mo noon para pag-aralan ito. Kung hindi mo ako pinatay, tumulong sa akin na malampasan ang huling hadlang, baka hindi ko kailanman natutuhan ang sining na ito. Sa isang paraan, dapat kitang pasalamatan. Eh ano naman kung natutuhan mo na ito? Ako ay naging emperatris na? Ang buong kaharian ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan? Gaano man kalakas ang iyong kapangyarihan, kaya mo bang labanan ang buong mundo? Kami, ang mga marangal na pamilya, sumusunod lamang sa utos ng kanyang kamahalan. Nakikita mo, Lin Kie, ang mga pamilyang kumokontrol sa karamihan ng mga yaman sa kahariang ito ay nasa aking panig. Ano ang saysay ng pagiging pinakamagaling sa mundo? May kasabihan, kahit na nasa harap mo ako, gagawin kong kalaban ang buong mundo. Gaano man karaming tao ang tumulong sa iyo, basta't nasa harap ko ka, ang pagpatay sa iyo ay magiging kasimdali ng pagpapatay ng langaw. Akala mo ba ako, si Ye Zhao, ay pinalaki sa mga hungkag na banta?
10 taon na ang nakalipas, binasag ko ang pagitan ng mortal at langit. Tumuntong ako sa landas ng sukdulan. Ngayon, ang aking imperial na langit ay walang hanggan. Ang aking banal na sining ay perpekto na. Umakyat na ako sa mythical realm. Nakatayo ako sa iyong antas. Akala mo, mapapatay mo ako? Pangarap lang yan. Yamang ganito ka kumpiyansa? Maghain tayo ng isang galaw bawat isa. Isang galaw para magpasya ng panalo. Ano sa tingin mo? Sige, gusto kong masaksihan ang iyong sining ng Diyos na labi ng 9 na kamatayan. Imposible. Hindi ako maaaring matalo sa iyo. Lucien, ayos ka lang ba? Hoy, okay ka lang? Tumabi ka! Mamatay ka. Nasaktan ka ba, Fuyaw? Pasensya na. Sa totoo lang. Mali ako sa'yo. Hindi ako naging mabuting asawa. Hindi kita sinisisi. Hindi kita sinisisi. Nasa puso kita palagi. Hindi kita tumigil mahalin. Pinilit ako ng pamilya ko na pakasalan si Ye Fang at nagalit ako sa'yo. Hindi ko siya minahal. Hindi ko siya hinayaang hawakan ako. Alam ko, Fuyao. Alam ko ang lahat. 3 beses kitang sinaksak. Masakit ba? Hindi naman. Gumaling na ako. Alam kong nalinlang ka. Hindi mo naman sinasadya. Mabuti naman. Natutuwa ako na may nagawa ako para sa'yo. Sa susunod nating buhay. Mag-asawa ulit tayo, ha? Si, hindi lang sa susunod na buhay. Magiging mag-asawa tayo sa lahat ng ating buhay. Fuyao! Fuyao! Hindi! Fuyaw, anak ko. Paano nangyari ito? Kung hindi dahil sa iyo, masamang babaeng ito, hindi sana nailigaw ng iba si Fuyao. Karapat-dapat kang mamatay. Ayaw kong mamatay. Aray. Huwag ninyo akong patayin. Lahat kami ay handang sumuko. Mula ngayon, ang buong mundo ng mga mortal ay sasambahin ka bilang Panginoon. Ikaw ang magiging bagong emperador. Emperador? Ilang henerasyon na kayong nagkultiba para lang subukang balikan ang takbo ng kasaysayan. Mula sa araw na ito, ipinagbabawal sa lahat ng mga angkan ng kultibasyon ang pumasok sa mundong mortal. Huwag ninyong aapihin ang mga ordinaryong tao gamit ang inyong kultibasyon. Kung mayroong lalabag, ang buong angkan, ang buong sekta ay lubusang lilipulin. Mabuti pa'y magpakabuti kayo. Siyan, tara na. Kapatid, 3 taon na mula nang pumanaw ang iyong asawa. Kailangan mong bumangon. Kung malaman man ng iyong asawa sa kabilang buhay, matutuwa siya rito. Sa paningin ko, bata ka pa rin. Tama ka. May bagong anyo na ang mundong mortal. Dapat ko ring kalimutan ang sakit ng nakaraan. Ano ang balak mong gawin, kapatid? Babalik ako sa dati kong hanap buhay. Magtitinda ng pakyawan, ng pakwan. Mas maganda na ang panahon ngayon, mas madali ang negosyo. Hehe, gusto kong sumama sa iyo, kapatid.